mismong itong si Xi Jinping ang nagsabi o nag-request pa kay Digongyo na itong online gambling establishments sa Pilipinas na nagke-cater sa mga Chinese nationals katulad ng Pogo ay dapat ipagbawal sa Pilipinas. Na ayon sa kanila o kay Xi Jinping, ang pagsusugal sa China maliban sa Macau ay illegal. Pero itong si Digongyo ay hindi po umaksyon, hindi inaksyonan yung request ni Xi Jinping ng kanyang boss. Sinabi na bilyong piso raw kasi ang dinadala nitong mga pogo na ito. Dito kasi sa Pilipinas, mga kaibigan, hindi na binabaliwala na kung saan galing ang pera. Ang importante, may makolekta. Bakit? Kasi wala nang manakaw eh. Kokonti ang mananakaw mo kung ng mga kawatan sa gobyerno kapag hindi nila pinatos yung mga illegal katulad niyang Pogo. Kailangan kaysa tanas man nang galing ang pera, ang importante may mapaghahati-hatian ang mga mandurugas at magnanakaw sa gobyerno. Yan ang importante rito eh. Kung yan pala ba't tinuhuli nyo pa yung droga? Hindi ba? Ba't tinuhuli nyo pa yung mga illegal? Pagka illegal, illegal talaga yan. Immoral yan eh. Di ba? Sugalan. Mga kaibigan. Unang-una, illegal. Hindi katulad ng mga pinahihintulutan ng batas. Sa akin, kahit pahintulutan ng batas yan illegal pa rin yan Kasi anything that is immoral is illegal. Mga kaibigan, masyadong napakapanganib na ng katayuan ni Presidente Bongbong Marcos dahil sa kanyang mga tiwaling tauhan na nakapag-a-appoint ng mga sindikato sa gobyerno. Di ba? Ng smuggler, drug pusher, drug trafficker. Trafficker pa nga mga kaibigan At kung sino-sino na naglalagay sa panganib, hindi lang sa kanya, sa presidente, kung hindi, maging sa bansa at mamamayang Pilipino. Saan tayo pupunta? Kung ganyan na na-appoint, matagal ng panahon, sinasabi ko sa inyo, di ba? Kapag ganyan, katulad nung nakaraang administrasyon, ang nangyari, yung mga masasamang tao, napupwesto na sa gobyerno, hindi ba? Ang sabi dito ni Chua, itong leader ng Filipino-Chinese community, if we have to weigh, kung titimbangin daw ang sakit sa lipunan na idinudulot nitong Pogo sa ating bansa laban sa income o kita na nakukuha mula dito, dapat tayong pumili o dapat natin pahalagaan na piliin ay ang national security. Yan ang sabi nila. And if this continues, tagal ko nang sinasabi yan Di ba? Ngayon lang isa-isa. Mga kaibigan, nagsusulputan sapagkat wala na yung nananakot na administrasyon. Ito kung papipiliin ako, administrasyon ni Digongyo, at aagawin din lang ang pwesto ngayon kay Marcos ako, mga kaibigan. Katulad din ng maraming mga
nakausap natin na hindi sila pare-pareho ibinoto. Ang ibinoto'y si Vice President Leni Robredo. Kung darating ang sandali na aagawin nila ang pwesto kay Bongbong Marcos, abay, kakampihan ko si Bongbong Marcos. Yan ang tandaan ninyo. Sapagkat hindi na kailan paman dapat maulit na isa pang Duterte ang maupo. Lalaki yung nanggaling, hindi mas grabe kung babae, mga kaibigan. Alam naman ninyo yan. Ngayon, sinasabi ko lang, kasi kailangan tayong manindigan sa bawat pagkakataon. Pero kung darating yon, papanig ako kay Marcos para lamang hindi magtagumpay ang anumang masamang binabalak na muling mailuklok sa pwesto ang isa pang Duterte. Tandaan ninyo yan, mga kaibigan. Kasi wala naman tayong pagpipilian kung hindi lesser evil. Lesser evil na ito Bakit? Hindi marahas. Yan ang unang-una, mga kaibigan. Hindi siya nagiging marahas kahit na ano ang gawing pagbanat sa kanya. Hindi lang pagpune. Binabanata na nga, di ba sa New York? Hindi sila makahinga ron sa protestang isinalubong sa kanila. Hanggang sa papauwi na, nirarally pa. Pero nakita ninyo na wala namang retaliation tayong nakikita hanggang sa mga sandaling ito. Hindi natin alam in the future kung meron. Kasi hindi natin hawak ang isip ng tao. Yan ang totoo, mga kaibigan. Ngayon, hindi naman natin kinampanya yan, di ba? Ang kinampanya natin si Vice President Leni Robredo. At kung hanggang ngayon, tatanungin niyo ko kung sino ang karapat-dapat na maging presidente ng Pilipinas nung nakaraang eleksyon, abay ulitin ko, si Leni Robredo pa rin yun. Hindi mababago yun. Pero, pag dumating ang sandali na gagawing masamang balakin labang kay Marcos para mailuklok sa pwesto ang isang Duterte, abay magma-Marcos ako, mga kaibigan. Yun lang masasabi natin. Ngayon, katulad ng sinasabi natin nung una pa, ito ang sinasabi na ngayon, hindi ba ng mga gustong maipasaray ang pogo? Ito ngayon, ultimong yung nananahimik nun dahil takot sila kay Duterte. Mga sip-sip din ito Sa takot nila na mawala yung mga nakamal nilang kayamanan, mga negosyante ito na Chinese. Ngayon na lang sila nagsasalita. Subukan mo, takutin ulit yan. Matatakot na naman yan, mga kaibigan. Ang sabi nila, ang pinaka-importanting dapat nating piliin ang national security o pambansang seguridad. Kaysa dyan sa kinikita mula sa Pogo. Ayan po, And if this continues, at kapag ito'y nagpatuloy, tinutukoy nila yung Pogo na nagdadala ng iba't ibang problema sa lipunan natin at sa bansa natin, it will erode the good name not only of the Philippines, but also of China. Hindi lang guguho ang pangalan ng Pilipinas, kundi pati na ng China. Yun ang problema rito sa atin Meron ako nabalitaan kamakailan, isang opisyal na nuknukan ng korap, mga kaibigan, nagdemanda ng mga opisyal o empleyado
sa tanggapang kinaroroonan niya ngayon. Ha? Na sana hindi na magtagal. Akalain nyo, kinasuhan daw o kakasuhan daw ng kung ano-anong kaso. Yan ang problema ngayon sa atin. Yung nagsasampa ng kaso, kurap. Yung sasampahan mo ng kaso, kurap din. Ha? Saan mo kakasuhan? Doon din, sa kurap din na tanggapan. Halimbawa, ombudsman. Di ba? Oh. Sino lilitis dyan? Alin, yung kurap din na hukuman? Abay, yan ang problema ngayon sa atin. Ano sinasabi ni Teresita ang legal? Walang legal dyan. Puro dinamitan lang yan eh. Ha? Ng mga legality. Pero actually, hindi legal yan. Mga kaibigan. Pero sa bawat legal na kumpanya, tinatansya raw niya na merong 6 hanggang 7 illegal sub-licenses. Saan kumuha ng mga lisensya yan? Legal ba yun? Ha? 6 to 7. Isipin mo, nanganganak yung isang lisensya ng 6 hanggang 7. Alam yun ng PAGCOR. Kung sino man ang issuing authority ng permit niyang mga yan o naglilisensya dyan. Alam nyo yung PAGCOR, masyado nang masalimuot ang katiwalian eh. Sa totoo lang, ano ba pangalan niyan? Philippine Amusement eh. And Gaming Corporation. Dapat yan, Philippine Amusement and Gambling Corruption. Mga kaibigan. Napaka-corrupt niyan eh.